Napanood natin mga kababayan yung impeach Sara rally. Medyo marami din yung dumalo. I-compare natin sa Maisog rally. Hindi sa INC kasi yung INC po hakot. Tapos hindi lang hakot. Ang sabi mga kababayan, required. Pero itong impeach Sara rally mga kababayan, organic siya, voluntary, walang budget. Talagang pumunta lang sila doon, mga kababayan, para ipahiwatig sa Congress at pati sa ating Pangulong Bongbong. May panawagan sila mga kababayan. Kasi ito, hindi lang ito mga BBM vloggers, pati yung mga kakamping, sumali na, pati nga po yung ACT Party List, representative na si Franz Castro dumalo. O, diba? So, from different political colors, marami po yung dumalo. Hindi ko nga expected na gano'n karami yung dadalo po. Marami kaysa sa mga rallies ng Maisog. Yung Nausog rally po, hindi na ipinagpatuloy kasi sarado na yung pugo. At wanted mga kababayan si Atty. Harry Roque. Ayan po mga kababayan, marami siya as compared sa mga Nausog rally. Ayan po si Brother Benji. Isa pong meron po criminal na may itsura. Yan po. Yan panagutin mga kababayan ang mga Duterte sa krimen nila sa bayan. Sana yung mga nandyan, dyan tayo. Imagine nyo Yan si Inso Recto. Ano ng ganito? Hindi. Pakinggan natin mga kababayan, si Inso Recto. Mga 6,000 na live viewers. Sabi ko, live ko ito bago pumunta dito. At ang bilis ng mga ng comments. Ang dami nila, sabi nila, Attorney, hindi man kami makasama sa inyo dyan, pero suportado namin kayo sa ginagawa nyo. Kaya tayo ganito, 1.5 million ka man, kung hindi mo naman kinakatawan ang kabutihan, kung hindi mo naman kinakatawan ang mamamayan, walang silbi ang 1.5 na yan. Ha? 1.5 Referring to million INC. ang pinaglalaban mo, kasamaan? INC rally Dito pa. na tayo sa ganito na 1,000 na para sa kabutihan ng bayan. Ha? Ako nga, kanina akala ko, tinanong ako ng media, sabi ko, mga 700. Ako kasi honest tayo eh. Yung mga vloggers ng DDS na nagrarally doon sa X-Ray, kikinsi sila, ang sinasabi nila, dinagsa daw ng mga supporters ni Sara. Kikinsi, dinagsa. Ay ako nung tinanong kanina ng media ng GMA, Attorney, ilan ang estimate mo? Sabi ko mga 700. Honest yun. Pero tinignan ko ngayon dito at umalis na yung iba, yung dalo, lampas tayo. Mabuhay tayo! Kaya lang, kami kasi, ito kasing mga vloggers na yan nandyan, yan ang mga vloggers ng katotohanan eh. Hindi naman tayo magsasabing dumagsa ang mga pro-impeach Sara. Hindi. Totoo lang tayo magbalita. Kaya nga kayo, tinatangkilik nyo ang mga vlogs namin, di ba? Kasi sa katotohanan lang tayo. Ngayon, ganito, itong ating pinakita dito, simula pa lang ito. Simula pa lang ito. Kasi kami, kaming mga vloggers ng BBM, tapos kami mga kakamping, alam nyo, hindi naman kami magkakakilala. Alam nyo nung meeting na nung isang araw doon sa nag-meet kami, si Aling Marie, nasaan si Aling Marie? Aling Marie, nasaan ka? Okay, si Aling Marie, na-meet si Takiro, o nasaan si Takiro? Ayan si Aling Marie, ay kakamping siya. Ay nakita nyo kanina pag nagsasalita si Aling Marie, ay nakita niya si Takiro Miyamoto. O, si Takiro, magkalaban sila nung eleksyon. Ay nagharap sila doon sa meeting namin. Sabi ni Takiro, ikaw pala Aling Marie yung kalaban ko nung eleksyon Sabi naman ni Aling Marie, ikaw rin pala si Takiro. Di ba? Tapos nasaan si Prince AJ? Ito! Mga kakamping! Guys, yung kakamping, tapos yung mga Marcos loyalist, pati yung mga pati yung mga Makabayan Black para sa impeach Sara rally.
O, di ba nakakatuwa? Nakakatuwa. Ano? Nakakatuwa na tayo ngayon. Kakamping ito si Recto, si Inso. Kami sa Punyog Blue. Pero sa pagkakataong ito, nagkakaisa tayo sa panawagan i-impeach si Sara. Imagine niyo bakit? Madali ba na ano ng ganito? Hindi. Pero anong napagkaisahan? Marcos ang karamihan ng mga vloggers na yan. Kami naman kakamping. Ang sabi namin ganito, huwag nating pag-usapan yung pagkakaiba-iba natin. Pag-usapan natin yung pagkakapareho natin. At ano ang pagkakapareho natin? Nagkakaisa tayong i-impeach si Sara. At kahit na, at ito na, malapit ng eleksyon. February 11 simula ng kampanya. Ganito, maaaring magkaiba-iba tayo sa mga dinadalang kandidato. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Bahala na kayo kung sinong Rimati na po. senador. May senador kami, may Nagkaisa senador kayo. na po Pero yung magkaisa different tayo sa forces ayaw natin. to impeach Sara. Pagtulong-tulungan natin, huwag manalo ang mga hindi na dapat manalo. Si Bongo pumapasok sa survey, pagtulong-tulungan natin, ilaglag natin yan. Si Bato, wala na, hulog na. 10, 11, 12, ihulog pa natin ang todo. Ang yabang-yabang ni Marcoleta, si Kibuloy, wag na. Alimutan na. 2% lang ang survey niya. Si Kibuloy. Alimutan na. Kaya ibig kong sabihin, wag na nating wala na dapat manalo kahit isang kandidato ng Duterte. Ang pagpatin sa Duterte, Correct. wala na dapat manalo na Duterte. Yes! Bahala na kayo kung sino ang gusto nyong maging senador. May kanya-kanya tayong manok. Pero pagdating pagkaisahan natin, pagtulong-tulungan natin, huwag nang manalo ang sino man sa Duterte. Okay ba tayo doon? Kaya itong pagkakaisa natin ngayon, hindi lang ito sa eleksyon sa 2025, magkaisa rin tayo. At kung hindi lang mapigilan si Sara tumakbo yan, magkaisa tayo sa 28, huwag manalo yan si Sara Duterte. Kahit na sino, basta wag lang si Sara. Yes! Wag nang tumakbo yan sa 2028, kaya i-impeach na natin. Ngayon, ipakita natin ang persa natin. Alam niyo yung mga kongresista na yan, medyo natatakot sa iglesia eh. Dinaga! Dinaga! Pero ipakita natin sa kanila, huwag silang matakot. Alam nyo, sabi kanina ni Congresswoman Franz Castro, medyo nag-ano siya kasi si PBBM parang hindi masyadong solid ang stand. Pero mayroong sinabi si PBBM kahapon lang na medyo maganda. Yun. Diniscuss ko kanina sa vlog ko, anong sabi ko? Anong sabi ni PBBM? Kung siya ang tatanungin, parang wala ng oras. Pero ang sabi niya, pero wala namang magagawa ang Kamara. Wala namang magagawa ang Senado. Diba? Ibig sabihin, si PBBM nang nagsabi na ang Kamara, pag may nag-file ng complaint, wala naman silang magagawa. Kailangan nilang aksyonan yan. Ang Senado naman, Pares yung pag posisyon na-file sa namin, Senado yung analysis articles ni of Inso. impeachment, ang magagawa ang Senado, kundi dinggin yan. Pag hindi nila yan inaksyonan, sila ay pwede nating papanagot. Kasi ministerial duty nila yan eh. Kaya nga sabi ni PBBM, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Once the impeachment complaint is filed, they have to act on it. Parehas yung reading namin, analysis mga kababayan ni Inso, abogado itong si Inso, Recto. Dahil plano silang iba para ma-file. Sana ganon. Pero pag hindi, dapat tayo, itong mga kongresista, ang galing-galing na ng ganawa ng Quadcom, ang galing-galing na ng investigasyon ng House Blue Ribbon Committee, parang ang mga Pilipino sumumaybay ng telenovela eh. Ang totoo lang, ang Kamara, noon pa mang mga panahon ni Mitra ni Benicia, ang sama-sama ng imahin ng Kamara, ng House,
parang tuta ng buwaya. Pero ngayon, dito sa ginawang Quadcom hearing, sa kayong pag-imbestiga kay Sara, bumangaw ang kamera. Diba? Correct. Tapos ngayon, sila na mismo ang nagsabi, grabe, matindin siya laban kay Sara. Tapos ngayon, hindi nila susuporta ng impeachment. Anong klase sila? Kung si Sara ay may kaso ng betrayal of public trust, pag hindi nila inaksyonan ng impeachment, betrayal of public trust din yan. May tiwala na ang tao sa kanila eh, sayang. Huwag nilang sayangin, di ba? Itong mga, kaya tayo, hindi naman natin inaaway pa ang kamera, pero pinapaaralan lang natin sa kanila. Sayang, huwag nilang sayangin yung nakuhang suporta ng tao. Di ba? Kaya nga sa survey, gumandang 61% suportado yung pagdinig ng Quadcom. 61% suportado yung pagdinig kay Sara. Diba? Ngayon, kaya nga si Sara biglang bumulusok. Alam nyo nang maupo sila ni PBBM nung June? 89%. Correct. 89. Ngayon, 49% talagang lagapak. Ha? Bakit ganyan? Eh kasi talagang na-expose na sa tao kung ano talaga si Sara eh. Talagang ano. So, ito, alam nyo, ang ano dito, grabe, garapalan talaga, di ba? Imagine niyo 11 days maubos mo ang 125 million. Sabi nga ni Benji, 7 days eh. Oh, di ba? Tapos, alam mo, pag binigyan ka ng confidential fund, ang liquidation yan, madali lang. Madali lang kasi walang mga resibo yan. Acknowledgement receipt lang yan, walang mga official receipt. Pero, mas karapal pa ang ginawa na Sara. Nag-imbento ng mga pangalan. Imaginin mo Mary Grace Piatos, Kukoy Villamin. Ha? Grabe ang ginawa. Talagang, at nang nagpapaliwanag siya, ang tagal sa hearing, nung pina-attend niya yung mga tao niya, si Zulaika Lopez, biglang nag-high blood, biglang nag-alta presyon, tapos dinala sa veteran. Ay, grabe tong mga ito. Ha? Tapos, ang pinapalabas pa nila, sila ang inaapi. Drama! Ha? Imagine nyo yan, sila ang inaapi, nagpapaawa. Tapos ngayon, biglang nagmamalasakit sa bayan. Pag narinig mo si Sara tungkol sa presyo ng bilihin. Sabi ni Sara, tatakbo ako sa 2028 kasi hindi ko masikmura na ang bansa ay nagbabackslide. Ibig sabihin daw, pabagsak daw ang bansa. Ay siya nga ang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Silang mga Duterte ang dahilan. Tapos sabi niya, kaya tatakbo siya sa 2028 dahil ayaw niya itong nangyayaring pabagsak ang bansa. Wala! Ang gagawin niya pag nanalo yan si Sara, mawawasak ang bansa. Wawasak. Ang imagine niyo, Vice President ka pa nga lang, ganyan ang ginawa mo. How much more kung presidente ka na? Walang hiya May punto sila po. Wala. Sa dami ng pinagpapatay nung panahon niya, 25,000 to 30,000. Walang due process yan. Hindi binigyan ng pagkakataon. Pinagdududahan kang kriminal, addict, involved sa drugs. Walang investigasyon. Patay. Walang due process. Ngayon, lahat ng due binibigay sa kanila. Lahat ng due process. Kulang pa yata. Yang investigasyon ng Kamara, sabi ni Marcoleta, yang Kongreso, yang Kamara, hindi naman korte yan, hindi naman piskal yan. Bakit? Sino bang nagsabing piskal ng Kamara? Bang nagsabing korte ang Kamara? Sila. Alam So, niyo palpal ganito, si Marcoleta ang kay, Kamara, kay may Inso? kapangyarihan istiga, hindi bilang piskal. Kumbaga, may gagawin silang mga batas, may mga nangyayari sa Pilipinas, gusto nilang imbestigahan. Kasi sa investigasyon na yan, maaaring ang mga batas amyendahan o kaya makagawa ng bagong batas. Yan ang investigation in aid of legislation. Ngayon, sa panahon ng investigasyon mo in aid of legislation, may lumitaw na matitinding mga krimen, anong gagawin mo? I-refer mo sa DOJ. I-refer mo sa iba para yung DOJ na ang magsampa ng mga kaso. May mali ba doon? Wala.
Alam nga naman na ikaw, Kamara, nag-iimbestiga ka, nakakuha ka ng mga ebidensya ng mga katiwalian, korupsyon, alam nga namang hindi mo yun na-aksyonan. Siyempre ang gagawin mo, ipapasa mo yan sa kinaukulan, DOJ. So, ang DOJ, mag-iimbestiga yan. Ngayon, ang grupo ng mga civil society, ang tayo na mamamayan, nakita natin yung garapalang katiwalian ni Sara, korupsyon. Anong ginawa? Nag-file tayo ng impeachment complaint. Kasi kahit naman civilian, pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Parang kung sa kasong criminal complaint pa lang yan. Kung sa nagsampa ka pa lang ng reklamo sa piskaliya. Sino ngayon ang piskaliyang sinampaan mo? Kamara. Hindi. Ang Kamara yan yung DOJ. Kaya nga pag-aaralan ng Kamara, yung sinampang reklamo ng tao laban kay Sara, kung mayroon bang probable cause. Pag nagsabi ang Kamarang mayroon ngang basihan ito, kailangan natin itong isampa sa korte. Saan nga yung korte isasampa? Sa Senado! Kaya yung Senado ang korte. Ang magiging prosecutor yung Kamara. Tayo ang complainant. Yes! Diba? Sino ba ang complainant? Tayo! Tayo! Ang nag-represent sa atin, sila Franz Castro. Diba? Yung tatlong final na impeachment complaint sa ngalan ng mga mayang Pilipino, final nila yon. Tayo ang complainant. Saan natin isinampa? Sa Kamara. Ang Kamara ngayon ang magtitingin kung may basihan. Pag nakita ng Kamara na may basihan, isasampa sa korte. Sino ngayon ang korte? Senado. So, yun ang due process. Yun ang due process. Yun ang gusto natin taan. Anong pinagsasabi nila na inaapi si Sara? Anong pinagsasabi ang Kamara daw, umaaktong Kamara at Korte? Mali. Ang sabi ni Enrile, ano ba itong iglesia? Hindi nila pwedeng bawalan ang impeachment kasi constitutional right yan at constitutional process yan. Correct. Diba? Kapag hindi inaksyonan ng Kamara yan, at kapag ang gobyerno, mga nakaupo sa gobyerno, hindi inaksyonan yan, lumalabas na parang natakot. Parang hawak sa liig ngayon ang mga kongresista. Pagka ganyan ang nangyari, dangerous precedent. Hindi maganda yan. Kasi ibig sabihin, kaya na palang takutin ng isang sekta na relihiyon kapag nagrally sila. Hindi maganda yan sa demokrasya. So yan po mga kababayan, nakita ninyo, marami ang nag-participate sa impeach Sara. Ayan, kita ninyo, marami siya. Salamat po sa lahat ng Mga more than 1,000 siguro ang crowd. Salamat. May dito pa sa may dito sa parting ito. Hindi lang nakikita sa camera. Sendanga, yung nag-sponsor ng... Ayan po, marami siya. Di ba? Yan yung crowd, makikita ninyo, marami talaga. Ayan, di ba? Mas marami kaysa sa Maisog. Mas marami ang crowd kaysa sa Maisog Rally. Yan, Yan ang crowd, mga kababayan, Marami siya kaysa sa Maisog Rally. Yan. Baka mag 2,000 nga po yung crowd, Marami. Di ba? Inorganize ng Bunyog at ng mga Marcos BBM vloggers. Na-invite tayo dyan. And in fact, yung pangalan ko nandun sa tawag dito, sa tarpaulin. Kaya lang nakabalik na kami rito po. Yung ticket namin kasi ni Mrs. po sa aeroplano, balikan lang, 3 days lang kami sa Maynila. Kaya hindi na tayo nakapag-participate mga kababayan. Pero yung ating mga members ng Congress po, sa ating paniwala, ay nag-aanap lang ng tiyempo. Tamang timing, tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Solon's upbeat on fourth Sara impeachment case or impeach case. Yan sabi po ng dalawang administration lawmakers. Sabi diyan, meanwhile, 2 administration lawmakers maintained Friday
the rigorous effort to oust Duterte has not reached its end, despite the seeming indecisiveness of the House of Representatives on the 3 impeachment complaints that have stalled for over a month now. Sabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa kani Manila Representative Joel Chua, the lower chamber niya remains steadfast in holding Duterte accountable, notwithstanding potential hitches that could hamper their bid, particularly the time constraint owing to the May elections. So, tingin ko mga kababayan, yung 4th impeachment nga, yun ang i-endorse ng majority. Kasi hindi naman siguro papayag yung majority na yung reklamo ng minority, yung final at in-endorse ng minority, yun ang kanilang i-endorse din. Ang labas niyan, yung kredito sa impeachment pag natanggal si Sara, nandun sa minority. Tama ba? Kaya sabi ko nga, nagpapasiguro lang po yung majority. Ako, ang tingin ko, inihilot pa ng ating mga nasa minority yung mga senador. Minamasay pa sa likod. Pag hindi makaya before the election, na mamasahe sa likod, makakuha ng majority vote, 2/3 vote, 16 senators to convict Sara, ang gagawin nila, tulad ng sinabi ko po, palilipasin nila yung election pero ikakampanya yung mga pro-Duterte senators, pro-Duterte, pro-China senators na re-electionist na matalo. Kung hindi sila makaya sa masahe. Pero pag alimbawa na kaya sa masahe, yung 4th impeachment complaint, ipa-file na yon mga kababayan at diretso na ipapadala sa sa Senado kasi sigurado nang makakakuha ng conviction. Pero pag hindi, palalampasin nila yung eleksyon. Kasi sabi ko nga po mga kababayan, hindi man po dapat puro tapang lang tayo. Dapat gamit din ang isip. Ini yung ang sistema po, sugod lang ng sugod. Pag ikaw ay sugod ng sugod sa laban, hindi ka nag-iisip, baka madisgrasya lang. Tama po? And in this case, madisgrasya lang yung impeachment complaint. Sayang. Kaya, mga kababayan, hindi din ako nagmamadali. I am with the President. Tama yung kanyang sinabi. O yan po yung sabi ng ating Pangulo. And RTVM, interview kay PBBM, Marcos opposes VP Sara's impeachment but agrees with GPA's stance. Yan ang caption ng Manila Bulletin. Pero pag pinakinggan natin mga kababayan yung statement, mali na itong caption. Marcos is not actually opposing impeaching Sara, kundi oppose siya kasi wala sa timing. Tama ba? Kasi in-acknowledge niya na tama yung posisyon ni Juan Ponce Enrile. Na si Juan Ponce Enrile po, sabi niya, hindi pa natin pwedeng i-sacrifice yung rule of law. Di ibig sabihin, ang posisyon ni Enrile, impeach Sara. Nag-gets na ninyo, mga kababayan? So mali yung caption ng Manila Bulletin dito. Yan Marcos opposes VP Sara's impeachment but agrees with GPA's stance. Ang stance ni GPA ay ituloy yung impeachment kasi mandato siya ng Congress, nakafile sa Congress yung mga impeachment complaints. Hindi pwede niya na dahil nagrally yung INC supporting the previous statement ng ating Pangulo, yung text na he is opposed to impeaching Sara, pero yung text niya nag-leak, hindi niya maaari kasi it will be detrimental. May detrimental consequences niya. So, nag-agree yung ating Pangulo sa naging stance mga kababayan ni Enrile. Kung nag-agree ang ating Pangulo, ibig sabihin, hindi na siya oppose sa impeachment. O, di ba? Mga kababayan, yung ang ibig sabihin nun, para lang nililinaw natin ito, para yung kalituhan po, mawala yung kalituhan for clear understanding ng mga statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan pakinggan natin mga kababayan ang kanyang sinabi. One of our best legal thinkers in the country, and he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be
very problematic. But but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating, total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng forum. The timing is very poor. Malinaw po, hindi na oppose yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment. Yung timing lang. Nagbago na po. May karapatan ng ating Pangulo magbago ang isip. Si Digong na, si Sara, pabago-bago ang isip. Okay yun sa mga DDS. Walang problema, kahit magsinungaling ng magsinungaling. Pero yung ating Pangulo, hindi man nagsinungaling. Kumbaga, may strategy lang siya, may taktika. So, yung timing lang po, sabi natin, hindi pwedeng sugod lang tayo ng sugod. Pagkatapos, pagdating ng oras, talo. Kailangan panalo. Pag natanggal yung mga napalitan yung mga aliporis ni Digong at ni Sara sa Senado, siguradong diretso na. Pag namasahiyan ngayon, before election, baka isampa na mga kababayan. Immediately, pipirmahan na ng 103 congressmen. Pero pag hindi, tatanggalin muna sa Senado yung mga pasaway na senador. Di ba? Ganun lang po mga kababayan. Kaya relax lang tayo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.